Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay vying for the seat of a party list. Ang pangalan po ay HELP Pilipinas, acronym that stands for Health, Education, and Livelihood Program. Ako po yung founding chairperson. I'm Dr. Mildred Vitangcol. Kasama ko po dito yung aking kasamahan, second nominee, Florgat Payat, at saka yung aming kasamahan na Joseph Garcia. So, ibigay ko po yung mikropono sa aming mga kasamahan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Health Pilipinas. Katulad po na nasabi ni Dr. Mildred, kami po ang mga nominees para sa party list na ito. Ang aming po mga karanasan ay nagmula sa iba't ibang mga non-government organizations at mga humanitarian groups po. Yun po ang aming advokasya. Pagsama-samahin, pagbuklurin ang mga tulong na nagmumula sa iba't ibang mga kaibigan natin dito po sa ating bayan. Kasama na rin po ang mga international na mga nagbibigay po ng mga grants. Ito po ay pagsama-samahin natin at i-organisa para po sa mga kasamahan natin na marginalized Filipino groups. Ating pong pagdating po sa health, marami po naging pagtulong na ang aming mga grupo, ang aming po mga samahan na kami kasapi. Yan po ay kitang-kita na po sa aming mga karanasan po sa non-civic organization. Ang edukasyon at lalong-lalo na po ang livelihood. Yun po lamang ang aming mga ninanais. Kaya po ang hiling namin, Help Pilipinas, at help us to be a helpful Filipino. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Q&A, tanong po. Dwight from Rappler. Ma'am, sorry, ginugoogle ko lang kayo. Tama po ba kayo yung CEO ba ng St. Peter's Life Plan? Hanggang ngayon din po ba? Ganun pa rin po ang posisyon ninyo? Nag-retire na po ako 2021 po. Kasi po, tumakbo din po kami last election. So I had to retire from my position as the chairman of the board of St. Peter Group of Companies. So tama po ba? Ito po yung second time na tatakbo ang Health Opo. Pilipinas. What are you doing different this time given that you ran for the first time in 2022 and you were unsuccessful? What lessons did you learn from that? Marami election? pong lessons po at we were able to only campaign for a few months ngayon po at magkakaroon po tayo ng opportunity na mapalagana pa po yung ating advokasya at we will work in collaboration with the local government units and different to share our programs po. And of course, yung partners po natin ng mga non-government organizations. Same question po with other party list groups. Kung kayo po mahalal sa Kongreso, at ano po yung unang ihahain yung panukalang batas on day one? Isa sa pinaka-priority po, kasi being a doctor po by profession, priority po nating programa sa health po. Kasi sa pag-iikot po namin, marami po talaga tayong nakikita na kakulangan po ng serbisyong pangkalusugan. And ito rin po sana yung ating gustong ipapalakasin para po lahat ng mga Filipinos na hindi naaabutan ng service ng healthcare system, ay sila po ay mabibigyan po natin. Marami po tayong nagagawa na po na medical missions at saka po isa sa mga pinaka-priority po na nakita natin ay tuberculosis eradication po na isang programa po na gusto nating tanggalin. Ma'am, just to be specific, what specific legislation would you file on day one? Kasi syempre maraming mga panukalang batas na inihahain sa Kongreso. So of course, we would like to know kung beyond the charity work, beyond the things that you do as a party list group, kapag nandun na kayo sa Kongreso at may powers na kayo to help legislate, what would you actually do? Number one is yung pangkalusugan pa rin talaga. What specifically, Strengthen ma'am? the access of healthcare to the marginalized po. Yun po. Okay pa. Thank you pa. Thank you. Salamat. Okay. Question pa po? Wala na po. Tuwan. Okay.
Ma'am? May i-add lang po Sige, kami go ahead, na ma'am. Go ahead, ma'am. panukalang batas. Sige po. Katulad po din na isa din po sa nais natin, yun po yung nabanggit namin, yung pag-oorganisa po. To have sabihin na ho natin, katulad po sa ibang mga bansa, may mga NGO po na organized by the government para po focus ang pagtulong sa mga tao. Hindi po yung kalat, hindi po yung watak-watak. Kung nandyan po yung iba't ibang NGO, meron pong isang nag-administer para po magbibigay ng pera, magbibigay ng mga in-kind na donation, maiayos po natin lahat. Isa po yung sanay na nais naming ipagpatuloy at maging advokasya po ng Help Pilipinas. Okay. Maraming salamat.